Nung pumasok si Zion sa NBA, iba talaga yung hype sa kanya. Kasabay niya noon si Ja Morant. Ngayong season, sa 4 games, so far hindi pa kasama dito yung game nila ngayon. Meron siyang 21 points, 6 rebounds, 4 assists, 50% sa field. Magandang numbers yun pero hindi kasing ganda nung mga nakaraang season. Dati ginagawan talaga ng paraan na siya yung manalo pa ng Rookie of the Year kahit kulang siya sa game. Tapos siya pa yung number 1 na pinipili para maging All-Star. Ngayon hindi ko lang alam kung napapansin nyo to. Pero yung ibang sports network ginawa na. Nasa pawa na ang hype ni Zion at napunta na kay Victor Wembanyama. Nung September, yung ESPN bago pa lang magsimula ang preseason or kasagsagan ng training camp noon, yung isa sa mga reporter nila mula New Orleans na si Andrew Lopez na nakatoka talaga para i-cover si Zion sa Pelicans dahil dati nung dumating si Zion doon, siya talaga yung pinadala ng ESPN. Mukhang marami siyang bakasyon doon dahil laging wala naman si Zion. Inilipat yon ng ESPN mula New Orleans papuntang Texas para naman i-cover si Victor Wembanyama. Naging good move yun sa ESPN dahil maganda ang simula ni Wemby sa San Antonio. Hindi katulad dati na inabot pa ng pandemic yung reporter nila bago nakalaro si Zion sa kanyang rookie season. Si Wemby, ang leader ngayon sa mga rookies. Meron siyang 20 points, 8 rebounds, 1 steal, 2 blocks at 50% sa field. Ang susunod sa kanya si Chet Holmgren, 17 points, 7 rebounds, 2 assists, 2 blocks, 62% sa field at 56% sa 3-point area. Dalawang super rookie yung nagbabanggaan ngayon, dalawang higante pa. Nagtapat na rin kasi si Zion at itong si Holmgren. Parang inararo lang ni Zion si 3 months na meron siyang 20 points, 10 rebounds, 8 assists versus OKC. Si Holmgren naman, veteranong numero na rin kung titingnan. 19 points, 11 rebounds at 2 blocks. Na dahil wala na doon yung reporter na pinadala ng ESPN dahil nilipat na nga nila ng Texas, hindi ganong kaingay yung banggahan nitong si Holmgren at ni Zion. Hindi katulad dati nung kina LeBron at Zion, makikita mo talaga sa halos lahat ng sports network. Kung pagbabasihan mo ang hype kay Zion, dapat nasa linya na siya ngayon ni Giannis, Embiid, Tatum, Luka, Jokic. Kahit si Ja Morant andun na, kaso nga lang nagkaproblema kaya nawala pansamantagal. Yung mga fans at executive, si Wemby na ang tinitingnan ngayon. Ang tapatan pa ni Zion at ni Wemby December 2 at December 18. Hindi pa alam kung makakalaro yung isa man dun. Dinagit naman ng Hawks ang Pelicans 123-105, 20.7 rebounds para kay Dejounte Murray, 22 points at 12 assists para kay Trae Young. Si Zion naman meron 25 points sa game. Pareho ding 4-2 ang record ng Hawks at Pelicans ngayon. Ang Suns, tatlong sunod ng talo ngayon sa kamay naman ng Sixers. 26 points at 11 rebounds para kay Joel Embiid, 22 and 10 assists para kay Maxey. Si Kelly Oubre Jr. naman mukhang steal para sa Philadelphia ngayon, nagkaroon ng 25 points. Sa Suns, sabi dati ni Booker nung nakuha nila si Bradley Beal, sino ang babantayan sa kanila? Ang sagot doon si Kevin Durant. Dahil wala pa naman si Beal, wala din sa game si Booker. Si KD meron 31 points, 8 rebounds at 5 turnovers. Sabi nga sa comment section, nag-update na sila. Hindi na pre-season pala ang nilalagay ngayon, kundi maaga pa yung season, yun ang bago. Parang katulad lang din to ng sa Brooklyn dati nung nandun si Kevin Durant. Maaalin kay Harden at kay Kyrie yung wala. Dati sa unang game ng Suns, tinanong si Booker noon kung anong masasabi niya na wala silang legit point guard. Ang sinabi noon ni Booker, hindi nila kailangan. Hindi ko lang alam ngayon kung ganun pa rin ang stand nitong si Devin Booker kasi nga maaga pa yung season. Ang Lakers minagic ng Orlando 120-101. 5 rotational player ng Lakers ang wala sa kanila dahil sa injury. 7 players lang din halos ang ginamit ng LA sa kanilang rotation bukod doon sa starting 5 kasama doon si Christian Wood at itong si Max Christie. So ito yung merong more than 20 minutes. Naka 20 points naman si Austin Reeves. Mukhang maaga pa nga yung season. Si LeBron naman 24 points at 9 rebounds. Si Anthony Davis 28 points, 13 rebounds at 7 piso. Naka 7 block doon si Anthony Davis at dominante. Si LeBron so far ang number 1 clutch player ngayon pero mukhang hindi epektibo. Nasa Lakers din ang tatlo sa top 10 na may pinakamahabang minuto per game. Si Anthony Davis ang number 1, number 5 si D'Angelo, number 7 si LeBron. Sabi nga ni Darvin Ham,
monitor pa ang minuto niya. Mukhang lumipat sa Lakers ngayon ang sumpa ng road games ng Golden State dati dahil 0-3 so far sa road ang Lakers. Meron naman silang 3-3 records sa ngayon. Ang Orlando naman umangat sa 4-2. Si Paolo Banchero meron 25 points, 7 rebounds at 10 assists. Si Franz Wagner naman meron 26 points. Si Paolo, kung titingnan yung stats niya, parang tinamaan pa siya ng sophomore jinx. Pero saka na yan, mga December.